hindi ko po alam kung anong particular doon na... Attorney, gumawa ka ng vlog. Yes po, ako po. Responsibilidad mo sa public ito, lalong-lalo na yung naniniwala sa'yo. Hindi ako maniwala kung paano mo silang napaniwala. Pero itong sinabi mong ito, may pakulo ako at panlilin lang. Ito yung sagutin mo. Hindi ako naniniwalang hindi mo naalala ito. Mr. Chair? Mr. Chair? Go ahead. Actually po, dun yata yan sa rally ng Iglesia ni Cristo na naging subject din ako po ng programa ninyo sa yung dalawang pong kasama Honorable Congressman Marcoleta. Ako po yung naging subject nyo doon ni Saganang Mamamayan. Kasi ako yung nag-comment na sabi ko, dapat yung Iglesia ni Cristo kung talagang malaki yung mobilization nila, doon nila gawin sa Luneta, huwag sa Liwasan. Yun yung kasi, pag sa Liwasan... Attorney, huwag mong nililihis ang usapan. Ano? Ang pinag-usapan yung panlilin lang na sinasabi mo at pakulo. Walang kinalaman yung rally ng INC dito. Doon ko po kita, Honorable Congressman... Anong panlilin lang ginawa ko doon sa rally? Yung po yatang speech nyo doon Hindi sa pa yata. Kailangan siguruhin mo. Nagsalita ko doon. Anong parte ng speech ko ang nilinlang ko ang mamamayang Pilipino? Honorable Congressman Marco, yung reaction ko po yata yung speech nyo po doon sa Ano stage. nga? Kung alam mo yung speech ko, ano yung panlilinlang doon? Tingnan ko po dito sa ano ko kung ano yung... Ang dami ko na po kasing naging content tungkol po. Hindi ganun. Ako kapag ka sinabi ko, alam ko ang pinagbabasihan ko. Kahit matagal na yon, maaalala ko. Pag nilinlang ako ng isang tao, alam ko. Problema sa inyo, hindi ko nilalahat ang vloggers, ano? Ako, hindi ko minamasama yung vlogs. Yan ay part ng ating free speech. Expression. At yan ay ginagaranti ng ating saligang batas. Totoo naman na kapag ka public figures, hindi dapat balat sibuyas. Hindi kagaya ng balat sibuyas ni Kong Barbers, alam ko yan. Pero hindi nangangahulugan. Kailangan i-establish ninyo. I-establish mo. Ikaw ay abogado pa rin, kagaya na sinasabi mo, nagtuturo ka pa sa isang reputableng institusyon. At pagkatapos, tinatanong ko lang ngayon, ikaw ang nagbablog, Basta po tungkol po talaga yung naging topic ko po kayo tungkol dun sa rally ng Ano ANC. nga yung sinabi ko sa rally na nanilang ako ng Pilipino? Wala ka man lang maisip? Ito yung uri mo na hindi kailangan talagang nagbablog Nami-mislead mo yung mga tao, nililin lang mo yung mga tao. Ang dahilan ay hindi mo man lang masabi kung ano yung aking mga panlilin lang na sinasabi mo rito. Pakulo at panlilin lang. Hindi ganyan yung mga vloggers na kilala ko. Yung mga vloggers umaatake rin sa akin, pero hindi ako balat sibuyas. Sapagkat may basihan ang kanilang sinasabi. Yung pinag-uusapan siguro namin dito. Gusto lang niyang tingnan siguro kung ano yung mga seeds ng mga aming pinag-uusapan dito. Hindi ako balat sibuyas, pero ito, wala akong makitang panlil lang na ginawa ko sa ating mamamayan. Ikaw, ang lakas ng loob mo na mag-vlog. Abogado ka pa naman. O ano? Gusto, panoorin ko po mamaya itong ano, kung ano Ayun ang hirap sa atin, specific- Mr. Chair ano po kasi, Isip-isipin mo, bigla ka na lang gagawa ng isang vlog na ngayon ay tatanungin kita ng diretso. Wala ka man lang masabi, kahit isang panlilin lang. At ang inaakala mo, baka sakaling doon sa rally. maraming, Ibig mo sabihin, naharap ako sa rallyng pagkalaki-laki para manlilang lang ako ng mamamayang Pilipino? Hindi ka karapat dapat na abogado Hindi ka dapat magturo sa Ateneo. Sinasabi ko sa iyo ngayon. Ako hindi ko inaukusahan ng mga vloggers. Kahit masasakit ang sinasabi nila, ngunit merong basihan. Meron silang pinagmumulan na basihan. Kamukha nung isang vlogger, Mr. Chair. Nakita niya yung isang tarpaulin, isang billboard na-install doon sa SLEX. Isang female vlogger, Mr. Chair, na napanood ko. Itong si Marcoleta kanya, walang kahihiyan ito Tanga pala At ikinahihiya na rin siya ng mga kapatid niya sa Iglesia ni Cristo.
Sapagkat, akalain mong gagawa siya ng billboard, isasama niya kanya si Pastor Kibuloy. Hindi ba niya alam na si Pastor Kibuloy ay ganyan, 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 ganyan? So, kinakailangan, Mr. Chair, na sagutin ko. Ang pagkakasabi ko lang po na sagutin ko, miss ka ako, hindi kita kilala, pero medyo nasaktan lang ako, pero nandun na lang, pagpapasensya na kita, sapagat ako ay public figure. Kung ako lang ka ako ang ginanito mo, okay lang eh. Kaya lang kita sasagutin sapagkat yung mga nakikinig sa'yo, baka malin lang mo. Baka sila'y mailigaw mo sa paniwala na ako nga ang gumawa ng billboard na yan. So ipinaliwanag ko, Mr. Chair, hindi ako ang gumawa ng billboard na yan. Nakita ko na lamang po na biglang kasama po ako ron. At hindi naman po ipinaalam sa akin nung gumawa. Siguro po dahil si Pastor Kibuloy po ay tumatakbo ring isang senador, inakala niya siguro magiging maganda rin para sa kanya kung kami po'y magkasama. Eh ako naman po, wala namang magagawa tungkol doon. Pero hindi ko na po, wala na po akong reaksyon sapagkat public figure nga po ako eh. Lahat kami ay tatamaan. Ito nga po yung napakagandang pagkakasalita po sa Korte Suprema eh. Mr. Chair, basahin ko lang, maliit lang po ito. The interest of society, ito po yung United States versus Bustos. The interest of society and the maintenance of good government demand a full discussion of public affairs. Complete liberty to comment on the conduct of public men is a scalpel in the case of free speech. The sharp incision of its probe relieves the abscesses of officialdom. Men in public life may suffer under a hostile and an unjust accusation. The wound can be assuaged with the balm of a clear conscience. A public officer must not be too thin-skinned with reference to comment upon his official acts. Kaya kaya ko na lang siyang i-tolerate, Mr. Chair, yung babaeng yun eh. Pero ikaw, attorney, dahil sa attorney ka, yan ang sinasabi mo, at nagtuturo ka pa sa isang reputable institution, dito lamang sa title mo eh, huwag maniniwala sa pakulo at panliling lang ni Marcoleta. So we'll be letting Attorney Ricky to reply, and then I'll give a chance to Congressman Marcoleta also to ask you as well. Sige. Yes po, Attorney Mr. Ricky. Chair, thank you po. Ang sabi ko lang po, kasi kanina po, tinatanong ako tungkol dun sa vlog ko na yon. Hindi ko talaga maalala sa dami ko ng vlog. So, binasa ko po, pinanood ko. So, tungkol po yun sa post ni Honorable Congressman Marcoleta. Sabi niya, reading from netizens, reactions on my brief and casual meeting with former VP Lenny. After my trip to Sipokot, I now realize how really divided our people are. Reaching out to all our leaders can also be personal. Our ability to show our humanity beyond the realm of political, how else are we able to exemplify the true meaning of statesmanship if you refuse to extend your hand to all who wants to grasp it? I believe unity always begins with the handshake. Tapos may picture siya, kasama niya sa BBBM, si Duterte, si Lenny, si Sara. Ang reaksyon ko doon, sabi ko, wag tayong padadala dun sa pakulo na yon at panlilang kasi sabi ko, ang totoong statesman, ang paninindigan niya para sa bayan. Hindi ko nakita kay Congressman Marcoleta na ang mga paninindigan niya sa issue ay para sa bayan. So honest opinion ko po yun. Yun po yung ano ko. Hindi po ako doon, hindi po malicious yung ano ko, yung intention ko doon. Mr. Chair, may I react? Marcoleta, now you have the floor. Pinutol mo lang, attorney. Ang kasunod nun, alam mo, tingnan po ninyo yung record ni ni Congressman Marcoleta. Siya yung nagsara sa ABS-CBN. Ang yabang-yabang niya. Yes. Isipin mo, sasabihin mo sa akin, you do not even know the issues. Attorney, alam mo ba yung issue sa ABS-CBN? Yes po. What do you know about it? Mr. Chair. You can reply, Attorney Ricky, please. Mahaba po yung mga issues. Pero ang nire-issue pong issues doon, maraming hindi binabayaran ng tax ang ABS-CBN, may mga properties na in-acquire na illegal yung pagkaka-acquire, hindi binabayaran ng mga workers. So, mainly po yun yung nakita kong nire-issue yung issues nung pinasara yung hindi binigyan ng renew yung franchise. So, Mr. Chair, ano ang panliling lang doon? Ni hindi mo alam yung Philippine Depositary Receipts, ni hindi mo alam yung corporate layering, ni hindi mo alam yung transfer pricing na ginamit nila para magkaroon tax evasion through Big Dipper.
ni hindi mo alam ang napakarami nun. Pagkatapos, magbibintang ka na pakulo lang lahat ito, tako'y nanlilin lang. Ano ang binibigay mo sa followers mo, Mr. Chair? Wala kang masabi na panlilin lang eh. Ang sinasabi mo ngayon, opinion eh. Pwede kang kumabi ng opinion. Attorney ha, kung talagang attorney ka. Pero huwag kang mag-chat-chat na ako'y nanlin lang ng mamamayang Pilipino. You want to reply, Attorney Ricky? Yes, Mr. Chair. Ayun, Okay, yun go po ahead. yung, kaya ko po sinasabi na yung ako naninindigan na yung vlogging ko, hindi po fake news kasi opinion ko po yun. Basta mo na lang sasabihin, Mr. Chair, na opinion mo yun, pero kinarge mo ako na manlilin lang. Hindi ka ba magsasabi ng facts mo kung paano ako nanlilin lang ng Pilipino? Abogado ka, di ba? Mr. Chair, abogado daw ito eh. Attorney, you want to answer back? Again, Your Honor, yun na rin yung sinasabi kong concepts natin na ang mga public officials, ano yan, talagang open sila na punahin, i-criticize, medyo masakit minsan, pero yan yung pagkakaiba ng public official sa private citizen. Mr. Chair, hindi siya nagkikriticize eh. Sabi ko nga, binigyan kita ng halimbawa doon sa isang babaeng vlogger na sinabi niyang tanga ako at ikinahihiya ako ng lahat ng mga members ng INC. Pinatawad ko na siya ron eh. Masakit yun pero dahil meron siyang nakitang ganun. Pero ikaw sinabi mo eh, nanlin lang ako eh. Ngayon ang sinasabi mo, may opinion ka, nanlin lang. Wala kang masabi ngayon kung ano-anong ginawa ko para manlin lang ako ng Pilipino. Hindi ka abogado eh. Hindi opinion ito. Mr. Chair? Yes, sige. Okay na po siguro, kasi marami pa sigurong pag-usapan. Ikaw ang manlilin lang. Okay. Thank you so much to both of you. We exhausted that issue and we let the both parties to say their piece. And that's the spirit of this committee, no? Para maging balanse po tayo and fair. I want him to apologize, Mr. Chair. Kung abogado ka talaga, Sorry, Mr. Chair, I won't apologize. Opinion ko yun. with that, we'll dwell to the next issue, no? Ano na muna tayo sa interpellation. Balikan na lang natin mamaya issue yan. Kung ayaw niya mag-apologize, but I think we cannot force him to say sorry about it. Mr. Chair, I move that he be cited for contempt. So there's a motion. Peddling lies before this committee. So I cannot even answer simple questions kung paano ko nilinlang ang mga Pilipino. We cannot just let people, kahit na ba public figures tayo eh. I give him the chance. ano po ipinili niyo, sir? Tumutorgo po, Mr. Chair. Tumatorgo. Yes, sir. You are now recognized, sir. Thank you, Mr. Chair. Ako po si Attorney Ricky Tumutorgo. Actually, nagbiyahe pa ako from Bicol. Dumating ako 2 a.m. kanina. Ako po kasi lawyer at nagtuturo rin ako sa law. At ang tinuturo ko pa naman, constitutional law. At ang subject ko na hinahawakan ngayon, constitutional law to Bill of Rights. At human rights lawyer din ako. Kaya itong ano dito, pinag-uusapan, malapit ito sa advocacy ko. Pero aside kasi sa lawyer, vlogger din ako. Kaya doon sa lumabas na pangalan na invited na 40 na mga social media personalities, kami ni Ross ang nasa last. Pang 39 ako, pang 40 siya. Humabol si Mark, pang 41. So, unang-una, yung mga estudyante ko nagtatanong, Attorney, invited ka doon, mga fake news daw, pinapatawag, mga fake news peddlers. Sabi ko, doon pa lang parang biktima na ako kaagad ng fake news ha. Kasama na ako doon sa 40 na nakagrupo kasi lahat yun 40. Ayaw ko sanang umattend kasi may klase ako tonight. Kaya start pa lang ng klase. Pero gusto ko rin i-clear yung issue na napapasama ako doon sa 40 na fake news na mga vloggers Kaya
nag-ano akong umattend dito. Pero hindi ko rin alam bakit ako in-invite. Attorney, kasi mix po yung ating invitation. No? As a matter of fact, ano po kasi hindi po natin kaya accommodate lahat ng mga vloggers. The reason yung unang 40 po, but in the next hearing, we will be inviting other vloggers as well. So, nag-mix na po yung mga peddling fake news and yung mga peddling naman ng mga truthfulness doon sa kanilang mga content. But Okay. At any rate, ang kinikater po namin dito ay halos lahat ng mga vloggers natin, mga Pilipino, ang content mo nila ay about against or pro government. So yun po yung ating po inimbitahan for the meantime. But basically sa susunod po, pupunta po tayo, segue po tayo sa ibang industry. Sige, go ahead, attorney. Thank you po, Mr. Chair. Doon kasi sa 40 na yon, nakahabol si Mark pang 41, sabi ko, 3 lang yata kami ditong hindi DDS Kaya, sabi ko, hindi attend yung mga yan. Actually, nag-vlog ako kagabi sa kaninang umaga. Sabi ko, akala ko maisog yung mga DDS vloggers. Tawag nila sa kanila maisog Pero bakit hindi a-attend sa TRICOM hearing? So sabi ko, pero ako a-attend ako. Hindi ko alam bakit ako pinatawag. Dahil ba attorney ako na nagbablog? Or baka may natamaan ako dyan sa pagbablog ko? Kaya ni-review ko yung mga vlog ko. Sino kayo yung mga member ng Quadcom at ngayon ng TRICOM na naging topic ko? Sabi ko, wala naman Wala naman akong masyadong kaya confident ako na sabi ko, kaya ko tong harapin. Pero so tinitingnan ko ang may ko-contribute ko dito as resource person, una yung experience ko as political blogger. Ang gamit ko sa social media, Enzo Recto. Mayroon din kaming page, yung Bunyog, kasi ako rin yung first nominee ng Bunyog Party List. Active ang aming party list sa social media. In fact, yun yung namin, main platform para at least baka manalo kami. Kasi ako 2 years pa lang akong nagbablog. Sa ngayon, mayroon akong 265,000 subscribers sa YouTube. So na-appreciate ko na yung mga tao, maraming nag-a-appreciate ng aking vlogs. Pag hindi nga ako nag-vlog, hinahanap ako So, dito ko nakikita na ang vlogging, usually kasi pag sinabi yung vlogger, para talagang tagakalat ka ng fake news Pero hindi ako nahihiya na sabihin na vlogger ako. Pag nagpapakilala ako, pinapakilala ko talaga ang sarili ko na vlogger. Kasi hindi ko nakikita na ang vlogging ay masama. Siguro kung may gumagawa man yan, sila lang yon. Pero ang internet kasi, ang social media, ang cyberspace, magagamit natin sa kabutihan ng bayan. Pero magagamit mo rin siya sa kasamaan. Ako, nakakahiya naman, nagtuturo ako sa Ateneo, College of Law, Constitutional Law po noon, tapos magiging tagakalat ako ng fake news. So, hindi. Ako natutuwa ako, alam nyo sa isang araw, 9 ang videos kong kinikreate. In just 2 years, 9,500 videos ang create namin. Kasi may channel ako, maraming channels na yan. Nag-hire na ako ng mga staff ko sa channels ko. Kasi gusto ko talagang ma-educate ang tao sa mga current issues and events. And maraming nag-appreciate. Pag hindi ako nag-live sa araw, hahanapin ako. Marami ng messages akong natatanggap. Attorney, hindi ka pa nagla-live. Mayroon kasi akong magandang araw Pilipinas at mundo. Sa start ka agad yan. Tapos kape at kwentuhan din before sa gabi, gabi-gabing talakayan. Ang dinidiscuss ko, current events talaga. Paborito kong itong Quadcom, yung investigation kay Sara Duterte. In fact, nag-create ako ng grupo ng mga vloggers. Nandito yung mga kasamahan namin. 78 vloggers kami. Yun yung nag-initiate ng rally noong January 18 sa EDSA People Power Monument. Nandun yung pangalan ng 80 vloggers. At proud kami na sabihin na kami ang mga vloggers na hindi kami nagpi-fake news. Pero may tag kami on. Mr. Chair, Yes, what's the interjection? point of order. What's the point of order? He was telling us that he would like to give recommendations to us. But he is now telling himself. He is now giving a story about himself. Na sana, attorney, hindi mo ginagamit ang aming TRICOM para mag-campaign ng iyong party list, no? Thank O you. kaya naman si Mark, Thank para you. i-campaign na kanyang sarili. Okay. Sorry. Kailangan namin yung recommendation mo. Okay. Hindi namin kailangan yung sinasabi mo na ginagawa mo sa pagbablog mo.
All right. Okay, thank you and sorry, Mr. Just a point of Congressman Benny clarification. Abante. Sige, go ahead, Attorney Ricky. O so dito na proceed Ricky na ba? ako. Tama. Gusto kong i-share na ang problema talaga ng kasi itong fake news, disinformation, itong nagpo-proliferate na mga fake news nga sa social media. Pag-balance kasi ito ng freedom of expression, freedom of speech, at saka yung pag-protect naman ng reputation ng mga nagiging subject ng mga sa social media. Ganun din yung interest ng bansa. So paano siya ibabalance? Actually, mayroon ng landmark case diyan. Yung case ng Dicini versus Secretary of Justice. Sa landmark case na ito, GR number 20335, February 11, 2014, ito yung unang pag-challenge sa constitutionality ng Republic Act 10175, yung Cybercrime Prevention Act of 2012. Challenge dito. Ang contention dito ng mga dalawa, hindi ko na itatouch yung ibang aspect ng cybercrime. Yung mga scamming, hacking, data privacy violations. Dito na tayo sa aspect ng freedom of expression. Kasi mayroong specific na provision dito sa Cybercrime Prevention Act of 2012, yung section 4, paragraph C, number 4. Tungkol yan sa cyber libel. Pero actually, wala namang bago. Wala namang bago dito sa cyber libel kasi kahit naman doon sa revised penal code, pinipinalize yung libel kung wala man doon sa written, oral na libel, mayroong other similar means. So yung cyber libel, pasok doon sa other similar means. Yung paggamit ng cyberspace or internet sa libel. So ngayon, nung challenge ng petitioners yan, na unconstitutional yung provision na yan, yung cyber libel provision nitong Cybercrime Prevention Act, ang contention nila, yung mga recent daw na jurisprudence, sabi ng petitioners, hindi na kontra sa libel, hindi na inaano ang libel kasi dinidecriminalize na nga, yun yung trend. So sabi ng mga petitioners, alisin na yung provision sa Cybercrime Prevention Act or RA 10175 tungkol dyan sa cyber libel. Ang contention naman ng Solicitor General, hindi pwede. Kasi pa rin yan, kailangan protektahan pa rin ang mga private individuals na nagiging biktima ng cyber libel at ganun din ang public or ang state. So ang ruling ng Supreme Court dyan, ganito. Binalance ng Supreme Court. Ang pagbalance ng Supreme Court, nandyan pa rin ang cyber libel. Constitutional yan. Pero, pagdating sa malicious imputation, yung mga defamatory imputation, iba ang treatment sa private at sa public. Yung mga public officials, yung private na mga subject ng malicious imputation, presumed na malicious. Presumed na malicious. Kapag defamatory ang imputation mo, na libelous kumbaga yung sinabi mo, kapag ang subject ng mo ay private, presumed malicious. Pero kapag public, hindi. Kailangan i-prove na may actual malice. Yun yung ruling ng Supreme Court dyan sa landmark case na yan. So kumbaga binabalance. Kailangan pa rin protektahan ang publiko, hindi pwedeng sabihin na unconstitutional ang cyber libel. So, dineclare pa rin ng Supreme Court diyan sa landmark case na constitutional, invalid. Pero sinabi rin, kailangan protektahan din ang freedom of expression. Lalo na rin kapag ang subject ay public officials. So, yun yung ruling dito. May isa pa dito, yung Section 5, tungkol naman dun sa mga nagsishare, nagla-live. Sobra naman. Yung mga nagsishare, nagla-live. Wait. Sandali lang. Can you wrap up, Attorney? Because Okay, we're let's about to go with the members of the House because there's a lot we've been waiting for so long, no? Inalok Can lang you wrap yung up? doctrine sa case. Ang last na lang yung Section 5. Sa Section 5, yung bang pag-share, pagla-like, pagko-comment, can that be considered also as crime? Sabi dyan, hindi. Yung ruling sa Dicini case, hindi. Yun lang original author. Kaya, so makikita natin dito yung pagbabalance talaga ng Supreme Court dun sa freedom of expression at dun din sa mga nagiging biktima ng malicious na mga defamatory imputation. Yun na lang siguro muna.
Thank you po, Mr. Chair. Thank you so much, Attorney Ricky Tumortorgo. So we'll now proceed to the interpellation of the members of this Congress. But before I recognize Congressman sige, meron pa tayo isang presenter but before that, the chair would like to recognize first Congressman Marcoleta. Thank you, Mr. Chair. Anong pangalan ng gano'n niya? Attorney yan? Brother, rejection lang. Hindi, tungkol lang sa sinasabi niyang doktrina kanina. Attorney, abogado ka pala na nagtuturo sa Ateneo. At sinasabi mo, ang diferensya ng private sa public figure, pagka public figure ay hindi basta-basta. Kahit nabirahin mo, parang may lisensya ka na, parang gano'n sinasabi mo. Pero pag private, talagang kinakailangan may malis ka agad yun. Siguradong. Kaya lang nung ikaw ay nag-vlog, ito yung title ng vlog mo sa akin eh. Huwag maniniwala sa pakulo at panliling lang ni Marcoleta. Ano ang panliling lang ko, attorney? Public figure ako, pero kailangan malaman ko, sapagkat dito lang may malis ka na eh. Una, hindi mo ako kilala, ikaw hindi rin kita kilala. Pero dito lang sa title na title pa lang, huwag maniniwala sa pakulo at panlilin lang ni Marcoleta. Attorney, kahit kailan wala akong nilinlang na mamamayan ng Pilipinas. Wala kang karapatan na akusahan mo ako ng ganito. Kung ang pinag-uusapan ay gusto mo lang ma-informahan ng mga nagpa-follow sa iyo kung sino-sinong maraming nagpa-follow. Pwede mo ba sagutin ito muna? Ano yung panlilin lang na sinasabi mo rito? Marami na po kasi akong naging hindi ko ano yung particular na Ito pakikita ko sa'yo. Ayan, oh. hindi ko po alam kung anong particular doon na Attorney, gumawa ka ng vlog. yes po, ako po Responsibilidad mo sa public ito, lalong-lalo na yung naniniwala sa'yo. Hindi ako maniwala kung paano mo silang napaniwala. Pero itong sinabi mong ito, may pakulo ako at panlilin lang. Ito yung sagutin mo. Hindi ako naniniwalang hindi mo naalala ito. Mr. Chair? Mr. Chair? Go ahead. Actually po, dun yata yan sa rally ng Iglesia ni Cristo na naging subject din ako po ng programa ninyo sa yung 20 kasama Honorable Congressman Marcoleta. Ako po yung naging subject nyo doon ni Saganang Mamamayan. Kasi ako yung nag-comment na sabi ko, dapat yung Iglesia ni Cristo kung talagang malaki yung mobilization nila, doon nila gawin sa Luneta, huwag sa Liwasan. Yun yung kasi, pag sa Liwasan Attorney, huwag mong nililihis ang usapan. Ano? Ang Hindi, pinag-usapan yung panlilin lang na sinasabi mo at pakulo. Walang kinalaman yung rally ng INC dito. doon ko po kita, Honorable Congressman Anong Marcoleta. panlilin lang ang ginawa ko doon sa rally? Yung po yatang speech nyo doon Hindi sa pa yata. Kailangan siguruhin mo. Nagsalita ko doon. Anong parte ng speech ko ang nilinlang ko ang mamamayang Pilipino? Honorable Congressman Marco, yung reaction ko po yata yung speech nyo po doon sa Ano stage. nga? Kung alam mo yung speech ko, ano yung panlilin lang doon? Tingnan ko po dito sa ano ko kung ano yung ang dami ko na po kasing naging content tungkol Hindi ganun. Ako kapag ka sinabi ko, alam ko ang pinagbabasihan ko. Kahit matagal na yon, maaalala ko. Pag nilinlang ako ng isang tao, alam ko. Problema sa inyo, hindi ko nilalat ang vloggers, ano? Ako, hindi ko minamasama yung vlogs. Yan ay part ng ating free speech. Expression. At yan ay ginagaranti ng ating saligang batas. Totoo naman na kapag ka public figures, hindi dapat balat sibuyas. Hindi kagaya ng balat sibuyas ni Kong Barbers, alam ko yan. Pero hindi nangangahulugan. Kailangan i-establish ninyo. I-establish mo.
Ikaw ay abogado pa rin, kagaya na sinasabi mo, nagtuturo ka pa sa isang reputabling institusyon. At pagkatapos, tinatanong ko lang ngayon, ikaw ang nagbablog, oh. Basta po tungkol po talaga yung naging topic ko po kayo tungkol dun sa rally ng Ano ANC. nga yung sinabi ko sa rally na nanilang ako ng Pilipino? Wala ka man lang maisip? Ito yung uri mo na hindi kailangan talagang nagbablog eh. Nami-mislead mo yung mga tao, nililin lang mo yung mga tao. Ang dahilan ay hindi mo man lang masabi kung ano yung aking mga panlilin lang na sinasabi mo rito. Pakulo at panlilin lang. Hindi ganyan yung mga vloggers na kilala ko. Yung mga vloggers umaatake rin sa akin, pero hindi ako balat sibuyas. Sapagkat may basihan ang kanilang sinasabi. Yung pinag-uusapan siguro namin dito. Gusto nila niyang tingnan siguro kung ano yung mga seeds ng mga aming pinag-uusapan dito. Hindi ako balat sibuyas, pero ito, wala akong makitang panlil lang na ginawa ko sa ating mamamayan. Ikaw, ang lakas ng loob mo na mag-vlog. Abogado ka pa naman. O ano? Gusto, panoorin ko po mamaya itong ano, kung ano Ayun ang hirap sa atin, specific. Mr. Chair eh. Ano po kasi, Isip-isipin mo, bigla ka na lang gagawa ng isang vlog na ngayon ay tatanungin kita ng diretso. Wala ka man lang masabi, kahit isang panlilin lang. At ang inaakala mo, baka sakaling doon sa rally. maraming, Ibig mo sabihin, naharap ako sa rallyng pagkalaki-laki para manlilang lang ako ng mamamayang Pilipino? Hindi ka karapat dapat na abogado eh. Hindi ka dapat magturo sa Ateneo. Sinasabi ko sa iyo ngayon. Ako hindi ko inaukusahan ng mga vloggers. Kahit masasakit ang sinasabi nila, ngunit merong basihan. Meron silang pinagmumulan na basihan. Kamukha nung isang vlogger, Mr. Chair. Nakita niya yung isang tarpaulin, isang billboard na na-install doon sa SLEX. Isang female vlogger, Mr. Chair, na napanood ko. Itong si Marcoleta kanya, walang kahihiyan ito ha. Tanga pala eh. At ikinahihiya na rin siya ng mga kapatid niya sa Iglesia ni Cristo. Sapagkat, nakalain mong gagawa siya ng billboard, isasama niya kanya si Pastor Kibuloy. Hindi ba niya alam na si Pastor Kibuloy ay ganyan. So, kinakailangan, Mr. Chair, na sagutin ko. Ang pagkakasabi ko lang po na sagutin ko, miss ka ako, hindi kita kilala, pero medyo nasaktan lang ako, pero nandun na lang, pagpapasensyaan na kita, sapagat ako ay public figure. Kung ako lang ka ako ang ginanito mo, okay lang eh. Kaya lang kita sasagutin sapagkat yung mga nakikinig sa'yo, baka malin lang mo. Baka sila'y mailigaw mo sa paniwala na ako nga ang gumawa ng billboard na yan. So ipinaliwanag ko, Mr. Chair, hindi ako ang gumawa ng billboard na yan. Nakita ko na lamang po na biglang kasama po ako ron. At hindi naman po ipinaalam sa akin nung gumawa. Siguro po dahil si Pastor Kibuloy po ay tumatakbo ring isang senador, inakala niya sigurong magiging maganda rin para sa kanya kung kami po'y magkasama. Ako naman po'y wala namang magagawa tungkol doon. Pero hindi ko na po, wala na po akong reaksyon sapagkat public figure nga po ako eh. Lahat kami ay tatamaan. Ito nga po yung napakagandang pagkakasalita po sa Korte Suprema eh. Mr. Chair, basahin ko lang, maliit lang po ito. The interest of society, ito po yung United States versus Bustos. The interest of society and the maintenance of good government demand a full discussion of public affairs. Complete liberty to comment on the conduct of public men is a scalpel in the case of free speech. The sharp incision of its probe relieves the abscesses of officialdom. Men in public life may suffer under a hostile and an unjust accusation. The wound can be assuaged with the balm of a clear conscience. A public officer must not be too thin-skinned with reference to comment upon his official acts. Kaya ko na lang siyang i-tolerate, Mr. Chair, yung babaeng yun eh. Pero ikaw, attorney, dahil sa attorney ka, yan ang sinasabi mo, at nagtuturo ka pa sa isang reputable institution,
Dito lamang sa title mo eh. Huwag maniniwala sa pakulo at panlilinlang ni Marcoleta. Pagkatapos tatanungin kita ngayon kung anong panlilinlang ang ginawa ko, wala ka man lang masabi. Kaya naman kitang idemanda pero hindi na kita pagtitsagaan eh. Kung ikaw lang. Gusto ko lang malaman ng mga tao na walang basihan tong ginagawa mo. Para sa akin, sapat na. Nakabayaran sa'yo. O total, hindi na siya makakibo, Mr. Chair. Tatigilan ko na siya. And with that, Congressman Marcoleta, that will serve as your time as interpellator. Ang haba ng interpellation mo. But I will not deduct that sa ano mo, sa time mo, Congressman Marcoleta. Okay. Attorney Ricky, you still want to pursue your ano, or that will be it? So yun lang po. Siguro we give you time also to to answer back on baka panoodin mo muna yung mga vlog mo. Later on you can approach us if you wanted to defend your Eh, dapat nga, madisbar pa yan eh. you have your time, Congressman Marcoleta. We'll be giving time to Attorney Ricky to defend himself. Ano lang po to have siguro, fairness, ano? And Mr. Chair? maging equal lang treatment natin sa lahat. What we wanted here is to be fair, no? Para give also a chance to Attorney Ricky para to prove himself by watching yung mga vlogs na ginawa niya. Sige, go ahead, sir. Mr. Chair, yun po yung sinasabi ko na kapag kakasuhan halimbawa ang isang vlogger tulad ko sa ganyang sinabi ko, kung public official yung naging subject ng aking vlog, ipo-prove na malicious yung intent ko. Yun yung pagkakaiba. Pagka-private naman, hindi, presumed kaagad na malicious. So, yun po yung pagkakaiba. Kaya, yan po yung ano. Ang isa pa, yung mga members po ng Congress, lahat po tayo, kahit ordinary citizens, may freedom of expression, freedom of speech. Kami ring mga vloggers, mayroon. Ang pagkakaiba lang po natin, kayo pag nasa Congress, hindi kayo pwedeng kasuhan kasi may privilege kayo, anumang sabihin nyo. Pero kami, kahit vloggers kami, pwede kaming kasuhan. Yun nga lang, ang pagkakaiba, ang magiging defense talaga namin, freedom of expression. Kaya nga, kapag kinasuhan kami ng private individuals, ipuprove nung malicious kaagad ang presumption. Pero sa public figures, ipuprove na may actual na malis kami sa sinabi namin. Yun lang po. Hanapin ko po mamaya yung ano kasi ang dami ko na contents na na-create kay Congressman Marcoleta. So talagang hindi ko na po masagot. Pero sorry po kung Yes, hindi ko we understand your situation, Okay Attorney. po. Kaya nga I have given you a chance para Thank you po. ma-review naman po yung mga vlogs nyo. And it goes to everybody as well, especially to those na who have not attended this hearing. Fair po yung ating gagawin na pagdinig dito. Pakikinggan po namin kayo at titingnan po natin, babalansin po natin. Katulad po niyan, may mga ganyan sitwasyon na personal yung naging approach po ni Congressman Marcoleta against him dahil nga napanood niya. And we wanted that to be clarified. But of course, we have to give chance to everybody to speak at ipaliwanag kung bakit. So basically, yun po ang gusto natin mangyari. It might help us in the amendment that we wanted to file dito po sa 10175. So, bago ko po i-recognize si Congressman Ador Plato as the first interpellator, we wanted to give a chance sa isa po nating presenter. Bigyan muna natin ng chance si Mr. Felipe F. Salbosa. Second. Siya ba to? And Nice Poro Balbedina? Okay. Only one presenter. Only one presenter, right? Chair. Wait. 1 second lang, 1 What second. about? Yung sinasabi niya sa INC, 3 months ago pa yung post niya. Sige, mamaya na yan. We will be giving you a chance. For the record lang, for the record. Okay. We'll be giving you a chance on your time as an interpreter. After all, pangatlo po kayo. So, sige, go ahead. Mr. Felipe Salbosa. Mr. Chair,
ayaw na po namin mag-overlap sa presentations ng iba, and to maximize the committee's time, ang gusto po namin na inibitahan po kami ng committee para ipasok po siguro sa consideration ninyo yung konsepto ng FIMI o yung Foreign Information, Manipulation and Interference. No, so kami po ay fact checker din kagaya ng Vera Files. Pero po yung ipepresent. Meron po. Can you Opo. kindly put it onto our system Opo. para at least we can watch it? Yan, sige, go Fact ahead. checker po kami kagaya ng Vera Files, pero hindi po kami third party fact checker ng Meta, pero member po kami ng IFCN. So as fact checkers, meron po kaming sinusunod na code of ethics, no? Pero we are starting to move beyond fact checking and into yung tinatawag namin na FIMI or Foreign Information Manipulation and Interference. So very recently meron po kaming na-discover na network ng mga 100 social media accounts sa X, yung dati pong Twitter, na gusto po naming i-flag, no? In a nutshell, yung FIMI po ay mga coordinated bahagi po ng technique nito ay ang mga coordinated activities sa social media na kasama po doon ang disinformation at propaganda. Pero it's not, hindi po siya criminal wrongdoing, no? Pero as journalist, sa tingin po namin, trabaho namin na i-flag po itong mga activity na to kasi ang objective po nito ay influence ang ating democratic processes. So gusto ko pong ipasa sa colleague ko si Nico kasi siya po ang nakahanap nitong network na to. Okay. Sige, Nico, ano kayo, journalist kayo? Yes po. And you are working with other agencies? Yeah. There was a time na we've been invited to give a talk on disinformation sa PIA as part of its efforts on fact-checking as well. We worked with Probe and we were joined by other news organizations. But not with the government agency? Not per se, no. Hindi pa po. Sige, go ahead. Sige, Yes po. So, yun. Our presentation po will cover two concepts, no. So first po is yung foreign influence operations, no. Ang definition po namin dito ay ang mga pagkilos o pagpapalaganap ng impormasyon na naglalayong manipulahin ang mga opinyon, paningin at pakikitungo ng publiko sa mga issue, tao, bansa o ano pa mang target ng operasyon, no. Ang mga naglulunsad po nito iba-iba, maaari pong mga bansa o hindi po kaya mga pribadong grupo, organisasyon at mga taong may interes sa issue. Naglabas po kami sa Press 1 PH ng video na mas malalim pong na-explain ito para po sa layman, no. So Tagalog po yung approach din namin doon. Ang sumunod po, sa next slide po natin, foreign information manipulation and interference. Ito po, tulad po ng nasabi po ng aming editor, ay mga pag-uugali, mga pattern ng pag-uugali na nagbabanta o may potential na negatibong makaapekto sa mga values, procedures at mga political processes. Ang mga gumagawa po nito ay maaaring mga state actors or non-state actors, pribadong grupo o kahit mga proxy nila sa loob at labas ng sarili-sarili nilang mga teritoryo. So far po, sa next slide po natin, yan po yung series, no? Ito na po yung mga investigations into FIO and FIMI na nagawa na po namin. So, since last year, no. Yung una po ay nagawa namin nung May na na-cover na rin po kanina, no, yung mga paninira po against Commodore Tariela ng ating Philippine Coast Guard. Next po is yung kasagsagan ng March, no, hanggang July, meron po kaming na-monitor na Chinese state media na actively po nagsuso ng iba-iba at mga questionable impormasyon tungkol sa sigalot sa West Philippine Sea. At ito po yung pinaka-latest, no, na meron po kaming nahukay na pro-China na network of X accounts na nagsispread ng anti-Philippine sentiment habang nagpo-push ng content related po kay Vice President Sara Duterte. Sige po, next slide po. In the interest of time po, skip ko na po yan, nabanggit na po yan kanina. Isa po po, sige po, yan. Yan, sige po. So ito po yung nabanggit namin, no, na Chinese state media na AI bolstered, no. So ang China Daily po ang pinakamalaking English language news agency, newspaper sa China, at meron po silang affiliate na TikTok channel na Media Unlocked. No, dito po sa channel na to, nag-upload po sila ng mga videos na gumagamit ng AI at na questionable po ang content. No, so sa kasagsagan po ng aming imbitasyon, investigasyon, naglabas po kami ng ilang mga stories
storya. At ayun po yung mga pamagat po ng mga storya na yon na sumusunod. No? So Chinese State Media Unlocked is seeking credibility, no? Passes off information, opinion as news. AI bolsters state media TikTok offensive to influence narrative on the sea dispute. And yun na nga po, Chinese State Media Unlocked TikTok accounts plays victim after being flooded with negative comments. No, so kasagsagan po na investigasyon natin, yung channel po nila, pinaliguan po ng negative comments mula po sa mga Pilipino, no? At kalaunan, naipasara ho yung channel na yun. Pero shortly after that, may bago po silang channel na tinayo na walang lamang uploads, walang videos, pero meron ng milyon-milyon na mga followers at mga likes. No, at yung mga followers at likes po na yun, nung tinignan po namin, isa-isa namin, karamihan no, or halos lahat nang galing ho sa mga bansa na Spanish-speaking at walang mga post at interest pagdating sa West Philippine Sea. So bots yan. Posible yung nabili ho siya sa mga online growth services na gano'n na nga po. So hindi siya totoong accounts, no? In a sense na hindi siya totoong nakikipag-interact dun sa issue na yun. Sige, go ahead. Sa kasagsagan po ng investigasyon namin, next slide po. Yan. Isa pa po, sorry. Yan. So sa kasagsagan po ng investigasyon namin, pinick up po ng CNN sa US yung report namin tungkol sa paggamit po ng media unlock ng AI. Dahil ho doon, no, tila napikon ho itong media unlock na to at naglabas sila ng 2-part video series kung saan po pinakita nila yung picture no ng aking editor na nagsalita po kanina at kung ano pong mga baseless accusations yung binigay nila tungkol sa amin na kesyo bayaran daw ho kami ng US at kung ano pa, no. Kalaunan po, next slide, bumalik din po sa TikTok yung original nilang account na nauna pong pinasara. Binaro po nila yung secondary account na may mga followers kahit walang content. Pero yun din sa original account, tinanggal na po doon yung mga videos tungkol sa West Philippine Sea. Pero, no, that was around June 2024. Pero to date, Media Unlocked is still very active. No, engaged pa rin po sila sa pagpapakalat ng disinformation versus the Philippines in its efforts to assert its claim over the West Philippine Sea. Next slide po. Yan, ito po yung latest nating story, no. Meron po kaming na-identify na 107 accounts as of 11 a.m. this morning na nagpapakalat ho ng mga anti-Philippine sentiment on Twitter. Yung mga accounts po na to, yung iba sa kanila, Chinese ang pangalan. Karamihan sa kanila, sabay-sabay ginawa at yung mga posting activity po nila ay very questionable. Ito pong pinapakita kong 3 grupo ng mga screenshots. Yan po yung mga post na ina-identify namin para i-connect itong mga accounts na ito. So yung una po, pinakalat po nila ang screenshot ng napabulaanan na Polvoron video. So these are anti-Philippine sentiments Anti-Philippine sentiments po. against West Philippine Sea. Against the West Philippine Sea efforts ng Pilipinas at against our president. So, saan nag-originate to? Some of the accounts have Chinese names. So for example po, yung unang screenshot sa far left po ng ating presentation, Chinese po yung pangalan ng account. Tapos, yung same group of accounts, nagsishare po sila ng mga screenshots ng mga story na published in Chinese. No, Chinese characters, Chinese yung website, Chinese yung caption. Tapos, nagsishare din po sila ng content na pertaining naman, no, or containing Sara Duterte's criticisms against the current administration. Doon po sa first screenshot, very crucial po, no, kasi Chinese in nature yung accounts, pero yung sinishare po nilang picture ay may Tagalog ng mga kataga, no. So, next slide po natin. Yan, so ito po yung unang story na nilabas namin, no. Nakita po namin na yung posting activity po nila ay very reactionary sa oras, no, at sa mga development sa ating bansa. So for example, yung Polvoron video, sobrang dami po nilang beses nilabas yun right after napirmahan yung Maritime Zones Law and yung Baselines Law, no? So yan, for that example, hindi alam yan ng taong bayan eh. Yung Polvoron issue na yan, nang lumabas yan, Yes po. na-sign pala yung Maritime Zones Law ni President Marcos. After which,
lumabas yung Polvoron issue. Ni-recycle po, yes po. Ni-recycle nila. Ni-recycle But it nila. happened already, yung Polvoron issue. Yes po. Luma na siya. Ang nag-recycle noon, yung mga accounts coming from a foreign country. That's the problem po kasi private po yung information when it comes to proving kung saan siya ginawa. Pero the fact na yung mga account po nito ay nagpo-post ng news stories, links to Chinese websites na may Chinese na captions, nagtatype sila in Chinese, is I think good enough no, to say na hindi siya local in nature. No, although again, wala po tayong solid na evidence on that. No, so yun, yes, yun po yung tamang term din. Ni-resurface, ni-recycle po nila yung Polvoron issue during this, during itong mga panahon na to, no, as a reaction to the signing of the landmark laws. No? Next slide po. Yan. Thank you po. This network also shared the same 3 blog posts. So 100 accounts po ito, 107. Yung na-identify pa lang po namin and lumalaki po yung listahan hanggang ngayon. If gusto niyo po makita yung database, yung link po to that is in the stories that we have published. We are very transparent po about that. So kaninang umaga, ang huli naming record ay nasa 1,200 na po yung na-generate na tweets. Repetitive. Most of the tweets lumalabas in 4 minutes na burst. Sabay-sabay nilalabas. No? So very questionable. So, excuse me, sorry. Yes po. So, ang pangalan ninyong Media Unlock. Hindi po, yun po yung separate na investigation na ginawa namin kanina. That was yung Media Unlock po is a TikTok naman account. So, what is the name of The name of our group is Press 1PH. Press 1PH? Yes po. Okay. Yung Media Unlock yun po yung Chinese organization. Sige, go ahead. Okay. Noong November 17, nalaman po namin na yung iba po sa mga Chinese X accounts na yan, Chinese named accounts, nasa next slide po, ay nagpatawan ng temporary ban. No, so temporary ban, tapos after a while, nalaman din namin na napatawan na rin sila ng permanent ban from the channel. Pero 24 accounts lang po yun sa 107 na kilala natin. Sa next slide po, yan. Yung mga accounts po na to ay nag-share ng dalawa in particular na links related to the Vice President. First is a Rappler story in which Duterte criticized the administration, and the next is the Philstar story naman na nag-comment siya referencing cash, illegal drugs, and partying. No? So, these could be interpreted as veiled jabs against the President Ferdinand Marcos Jr. Repetitive din po ang pag-tweet nitong channel, nitong network na po ito ng mga accounts. At lumalabas po yung mga tweets nilang yan kasabay ng mga development sa hearing po ng Quadcom. No, so lumabas yung tweets nila nung na-implicate yung ilang family members ng Duterte family sa isang drug case. Tapos lumabas ulit ng sabay-sabay yung tweets nung na-implicate naman yung DepEd and OVP sa funds, yung usage of funds sa isang hearing din po. Opo. So malapit na po matapos to, onti na lang po, no. Nitong nakaraang January 31, naglabas po kami ng overarching story covering all of the findings. Tapos nilabas din po namin doon na, yun nga po, 24 of the 25 Chinese name accounts have been slapped with a suspension. So sa dulo po nung presentation namin, skip ko na lang din po para siguro, in the interest of time po. Sige po, next slide po. Yan, balik po tayo ng isa, sorry. Yan, so ito po, for example, no, na-screenshot yung profile pic na ginagamit po ng Twitter accounts ay galing po sa mga advertisements, no? Yung iba po galing sa pornography, yung iba galing sa stock photos, at yung iba AI generated. So pinagbabawal po ng Twitter yung ganitong practice sa kanilang website. So we think that this is one of the reasons why they banned these accounts. So sa next slide po natin, meron po tayo dyan QR code, nandiyan po yung mga stories na nilabas natin for everyone to see, and nandiyan po yung mga evidence namin, lahat-lahat. Maraming salamat po, Mr. Chair. Okay, thank you so much. Meron factual, meron theory, no? Yes po. Okay, so coordinate with the CICC. Kasi tingin ko medyo importante yung mga, Sige po. findings nyo, ha? Thank you po, Mr. Chair. Until sa, national security as well. Ha? Sige. Sir,
CICC, paki. Tapos, we'll proceed sa last. Last na po to. Si Mr. Ross Flores del Rosario of WhatsApp Philippines, asking to be recognized. Sige, sir. Recognize kayo. A couple of minutes. Last na to, then we'll proceed with the interpellation. Good afternoon po. Good afternoon po sa lahat. Ross Flores del Rosario po, from WhatsApp Pilipinas po. Yung lumalabas po kasi sa mga publications, sa mga press release, ay nakalagay is WhatsApp Philippines. Hindi po WhatsApp Philippines, WhatsApp Pilipinas. So, siguro po, since nagbigay ng background yung iba, bigay na rin po ako ng background. And para rin malaman nyo kung bakit marami po siguro mga vloggers na talagang bakit po kami dumadami. Kasi napaka-rewarding po kasi ang pagbablog eh. So, ang background ko po kasi is, bago po ako naging vlogger, I was an ICT Assistant Officer of the United Nations World Food Program. So, ako po yung nag-set up ng office dito sa Philippines. So, sa Manila, dito sa Makati, and then sa mga Mindanao offices. So, kasama po yung Cotabato, Iligan, and then Davao. Ako po lahat nag-set up ng mga ICT infrastructure. Make partner po with the mga experts po na galing pa sa different countries na pinadala ng United Nations. So, after that, kasi since lahat po ng Pilipino na nagtrabaho for the UN ay puro contractual po. So, ang ginagawa po sa amin is puro renewal ng contract hanggang matapos yung project. Nung ma-set up na po namin yung lahat yung mga ICT infrastructure sa United Nations World Food Program, natapos na po yung kontrata ko. So, ang ginawa ko po doon, habang naghanap po ako ng kapalit na trabaho doon, is nagtayo po ako ng business. And since it's a business, marami po akong oras. So, doon ko po natutunan na mag-vlog. So, tinayo ko po yung WhatsApp Pilipinas. So, it's very rewarding. Ang dami po kasi mga perks and benefits. Aside from monetize po yung mga vlog namin, kumikita kami through AdSense, may mga paid partnership po, may mga talagang binabayaran kami o nagbibigay ng mga offer, mga perks, mga in-kind or in-service para masubukan namin yung kanilang mga products, kanilang mga services. Now, before po ako while I was a vlogger, dumami rin po yung mga collaboration ko. Na-invite po ako sa Radio Inquirer. Meron po isang Black Timer na show. So, parang ginawa po nila ako isang co-host. So, parang nagkaroon po ako ng time, nagiging parang anchor din po ako sa show nila. Ang pinaka-purpose po nun is to encourage yung mga followers po namin. Kasi nga po, nagiging popular yung mga vloggers. So, ang ginagawa nila, parang yung mainstream media, ang ginagawa nila, nakipag-partner sila sa mga vloggers para magkaroon din ng followers na galing sa aming mga audience. And then, after that, nagkaroon din po ng opportunity na mag-apply sa isang mainstream, newspaper, that is Manila Times. So, naging part po ako ng editorial team sa Manila Times. Natigil lang po ako doon during the pandemic kasi mas binigyan ko ng priority po yung aking family. So, umalis po ako sa Manila Times at nag-concentrate na lang po ako online. And then, lalo po nag-boom ang mga pagiging online po kasi ngayon. Last January, ang mga views ko po nakaabot ako almost 3 million views. So, ang aside from po sa ginagawa namin pag-vlog, parang similar, ang ginagawa rin po namin, we recognize na kailangan ethical, kailangan responsible sa pag-vlog namin. So, ang ginagawa ko rin po, meron po akong sariling tinatawag namin content creators and influencers workshop. Ang tawag po namin doon ay Umaluhokan. Umaluhokan is yung po yung dating, i-google niyo po siya, yun po yung tawag noon sa mga nagbibigay ng balita sa mga tribes. Yun po yung terms noon, Umaluhokan. So, ang ginagawa po namin, meron kami mga workshops na kinoconduct para sa mga content creators and influencers, so both aspiring and mga existing. So, na-recognize po namin na yung responsibility po talaga. So, hindi po lahat ng vloggers talaga ay
binabaliwala yung ethics and responsibility. Dahil kami po, yung grupo po namin, ganun po yung one of our objectives or advocacy. Gusto po namin na magkaroon din ng responsibility ang content creation, hindi na basta-basta vlog lang ng vlog. Ano yan, Ross? Excuse me, So, meron kayong self-regulation. Yan po, meron kaming Anong self-regulation. tawag niyo sa grupo niyo na